morning, Tay. Parang ang sigla-sigla mo today, ah. Ano bang ganap? Ha? Wala naman. Lagi naman talaga akong masigla. Di mo lang napapansin kasi madalas pagising ko tulog ka pa. Tay naman lagi nga akong nagigising sa tuwing nagtitimpla kayo ng kape mo. Sa bangon ng aroma, napapabangon ako ng may sigla. Aba pag ganyan bumangon ka na talaga ng maaga. At sabayan mo na ako sa paghigop nitong paborito kong... More Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix? Alam ko na yan, Tay. Nako, kaya palang daling maubos nitong kape ko ikaw yatang timpla ng timpla More Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Available at the Generics Pharmacy and other drugstores near you. Dagos na kamo sa Bodega Home Plus, kung saan makukuha ang widest variety of home and office furnitures, appliances, lighting fixtures, glasswares, kitchenwares, and many more. Up to 12 months 0% interest on major credit cards. Sigurado pa ang on-day delivery of items. May warranty pa ang gabos na items. Bodega Home Plus sa Elias Angela Street, Naga City. Open from 9 a.m. to 8 p.m. Sa Bodega Home Plus, bawal ang mahal. Ngunya na may inaatubang kitang pandemya, importante ang pagsunod sa mga pinapautob kang Interagency Task Force asin kan mga lokal na gobyerno. Maot na ipaabot kan Department of Public Works and Highways sa probinsya ng Camarines Sur sa paagi ni District Engineer Ruben Santos Jr. sa mga public asin private construction workers na mantiniron ang pagsuklot ng face mask maging malinig sa sadiri asin sa bayan ng pangadik sa kagurangnan. Sa paagi ka ini makakalikay ang lambang saro sa nakakaulakit na helang. Sa liwat, ang pangapuda na inihatod sa Indonic Camarines Sur DPWH 2nd District Engineer Ruben Santos Jr. Magandang umaga, mahal. Magandang umaga. Halika, magkape ka muna bago ka pumasok sa opisina. Oh, Mama! Kamusta po? Napadaan ka po? Mano po, Mama? Mukhang ang aga mo po na malengke. Ako na po magdadala niyan. Salamat, iho. Ay, nako. Nakakapagod at sobrang init sa labas. Ay. Magpahinga ka po muna. Eto po, Ma, kape. Kape? Baka himatiin ako niyan. Ma, ibang kape po ito. Mabuti sa kalusugan dahil sa mga sangkap nitong Panax Ginseng, Agaricus Mushroom, Spirulina, Moringa, Mangosteen, Green Barley at Stevia. Talaga? Patingkin nga. Aba, iba ang sarap nito ah. Anong kape ba to? Cafe Amigo! Cafe Amigo Premium 10-in-1 Coffee Mix. Siya, sige. Bibili na ako niyan. Now na. Cafe Amigo Premium 10-in-1 Coffee Mix. Pabibili na sa inyong mga suking drugstores, groceries, supermarkets at sa inyong paboritong sari-sari stores sa inyong lugar. Uya ang pangapuda ni Mayor Madeline Eurobi Alfilor kan syudad kan Iriga sa ngunya na igwa kitang inaatubang na pandemya. Tabangan man po nindo kami na i-remind ang mga tao na baku ini ang values ta, baku ini ang ipinaglaban ta ka itong panahon. Ang ipinaglaban ta ay magkasararo kita, ayusun ta para magkaigo kitang maray na Pilipinas. So kung pwede, magtarabangan kita, dahil na kita magpolitika muna ta COVID ini Dipisilon po ini, mapagalot po ining battle, halulot po ining battle na ini. Maski makahanap po kita ng vaccine, dahil pa po ini, it will be a long, long battle. Ang problema ng Pilipinas, probably it will be solved from 10 to 15 years from now. Diyan kita makaka-recover. Kung suway-suway kita hunyan at dahil kita magtarabangan, dahil ibalik sa values ta, mayo pong mangyayari sa to. People who save lives like you do, and we at the NICC Doctors Hospital will make the best partners in the future. We are currently looking for administrative officer, human resource head, staff nurse, medical technologist, radiology technologist, 2D echo technician, vascular sonography, and resident physicians. Your health, our passion, and our mission. Apply now at the NICC Doctors Hospital, Rojas Avenue, Naga City, or call telephone number 054-472-7252. Submit your CV together with your application letter to niccdh.humanresource@gmail.com. Pagdating sa kalusugan, dapat piliin natin ang pinag-isipan. Lalo't pagdating sa herbal, baka marami lang ang sangkap sa pangalan, ngunit kakarampot naman ang laman. Nakasanayan na lang ang lasa dahil sabi raw mabisa. Kaibigan, maawa ka sa sarili mo. May karamdaman ka na nga. Hindi pa masarap ang pinaiinom sa'yo. Kaya pala mura, no? Ay, nako. Eto po payong kaibigan lang. Subukan niyo po ang kape ni Manoy at kayo na po mismo ang humusga.
Available na ang Kape na Manoy sa Zoda Pharmaceutical Distributor, San Antonio Poblacion, Calabanga, Camarines Sur, Kaysar Drug Store, San Juan Avenue, North Centro Sipocot, Camarines Sur, Levmar Drug Store, Santa Rosa del Sur, Centro Pasaco, Camarines Sur, New Tinambak Drug Store, Centro Tinambak, Camarines Sur, Limanan Drug Store, Limanan, Camarines Sur, Zuri Drug Store, and Plaza Diversion Road, Naga City. At sa lahat ng mga authorized dealers at KKBN offices sa inyong mga lugar. Ito ang SOL Broadcasting Station, DWOS 103.9 Boom FM Naga. Mas pinalakas, mas pinalinaw. Una sa mga balita, una sa impormasyon at musika. Broadcasting live from the heart of Bicol, Naga City, 103.9 Boom FM, ang istasyon ni Aling Son. Mga kaibigan, eksakto na ang 6:26 ng umaga. Mula Hilaga hanggang Kanluran, sa Kapatagan hanggang Kabundukan, issue pag-uusapan, Radyo Hataw! Ito ang palatuntunang magbibigay linaw sa mga issue ng bayan, tatalakay sa mga issue sa kasalukuyan. Ito ang Radyo Hataw! Radyo Hataw! Radyo Hataw! Hataw! Good morning! Good morning! Good morning! Radyo Hataw! Hataw! Mga kaibigan, kabikulan, good morning! Welcome po sa ating Radyo Hataw pang Lunes na edisyon. Mga kaibigan, October 5, 2020. Radyo Hataw! Hataw! Ilan sa mga balita ngayong umaga, La Nina nagsimula na ayon po yan sa Pag-asa. Kaya paghandaan daw yung mga posibleng mga pag-ulan. Samantala, bagyo sa labas ng PAR, binabantayan ng Pag-asa 2 low pressure area, magpapaulan sa malaking bahagi po ng Luzon. Samantala, sa lokal, kaso ng COVID-19 na sa Kabikulan, umaabot na sa 1,958. Recoveries, 1,510. Samantala, operasyon kontra iligal na droga sa San Fernando, Camarines Sur, matagumpay na naisagawa ng Philippine National Police. DepEd Bicol handa sa pagbubukas ng klase. Simula po ngayong araw ng Lunes. Samantala, tulong ng PCSO nagpapatuloy pa rin sa mga nangangailangan. Ilan lamang yan sa mga balita ngayong umaga. Mula Hilaga hanggang Kanluran, sa Kapatagan hanggang Kabundukan, issue pag-uusapan, Radyo Hataw! Ito ang palatuntunang magbibigay linaw sa mga issue ng bayan, tatalakay sa mga issue sa kasalukuyan. Ito ang Radyo Hataw! Radyo Hataw! Radyo Hataw! Hataw! Good morning! Good morning! Good morning! Radyo Hataw! Hataw! Mga kaibigan, balik tayo sa ating Radyo Hataw. Oras sa 6:28 ng umaga. Yan, pwede kayo mag-text sa 0951-764-1802. Ulitin ko lang, 0951-764-1802. Yung mga may gustong iparating, pa-shoutout ngayong umaga sa Radyo Hataw hanggang alas 7. Dito lang yan sa 103.9 Boom FM. Kaya good morning sa mga nakatutok sa buong Kabikulan, Pilipinas, sa pamagitan po ng ating live sa DWOS 103.9 Boom FM page, Bicol News 24/7, and Boses nin Banwaan. Diyan nyo po napapanood yung live ng Radyo Hataw ngayong araw po ng Lunes. Radyo Hataw! Hataw! Bueno, ngayong araw po ng Lunes sa mga kaibigan, October 5, 2020, ang umpisa po ng pasukan para sa school year 2020-2021. Kung saan yung mga estudyante natin, hawak na nila yung kanilang mga modules na gagamitin. Actually, ang modules na ito, sasagutan po ng mga estudyante iba't ibang subject. Then, parang narinig ko, isasubmit yata ito. Parang Biyernes, tama? Ang magsasubmit nito after na masagutan,
mga magulang. Then muling magre-release again yung school ng mga modules na sasagutan na naman ng mga estudyante. Actually, ako mismo ang inyong abang lingkod, ang dami nag-send sa akin ng screenshot ng modules na nagpapatulong na sagutan, especially yung math and English. Naku, pambihira, parang ako tuloy yung nasa school. O paano man nagkakasagot ko doon sa mga ipinasa sa akin? 'Di ba? Oo, kung yung estudyante hindi masyadong nag-aral, mahirapan ka talagang sumagot. Tulad nitong ipinasa sa akin na English. O ano ito, sa grammar, tas may mga pagpipilian din. Tapos yung math naman, mga equation. Ako, pambihirang mga sagutan yan. Kasi kung wala ka talagang alam, hindi ko masasagutan yan. Ano ka, magiging zero. O mali ang magiging sagot mo, hindi mo pag-aaralan. Yan, meron tayong live report sa labas ng himpilan. Boom FM Live Report! Magbabalita, News Director Joe Kagimbal. Ikaw na. PM, grabe adjustment sa education, sa pagkang education. Tama to PM, Lunes, kukunin yung module, tapos Biyernes naman ang pagbalik. Kang mga sinagutan kan mga aki. Pag day tapos, day kukuunon, PM Jomar. So ibig sabihin kailangan tapos itong ibinigay para sa first week. Correct. Tapos dapat PM Jomar. Kung day tapos, day manaakuon kan si mga maestra. So dapat tapos na simbagan na PM Jomar. Ang may mga kanya-kanyang paagi baga PM Jomar. May sa paagi kang text, may maghapot, sa paagi kang group chat. Oo, si iba may mga group chat nakita ko doon sila nagtatanungan kung may mga tanong sa teacher. Correct. By grade level pa yan, PM Jomar. DC. Alimbawa, ini nga grade 10 iron. Yan, group chat. Oo. Pagka tamalo yaman baga, depende kaya sa lugar kung may internet, text via text sa PM Jomar. Through text mahapot. So grabe PM Jomar ang adjustment, maski nga ni ang mga aki. Sabi mo nga ni kami mo na experience ng PM Jomar baga. Grabe naghahapot. Actually, tigparasan sa akin si mga module niya. Parang ako yung nasa school na sumasagot. Pigi screenshot tapos pigi screenshot igaman pigi picturean mo. Ang mga araw kayan. So grabe ang adjustment maski ang mga aki na ihirapan PM Jomar mag-adjust kag ginigibog ng module saka ining blended learning. Ang ipinapasa pati sa akin yung sa math, sa English, pambihirang mga sisimbagan niya. Although may mga pagpipilian naman, kaya lang kung hindi talaga naalala ng estudyante yung maitinuro, mahirapan siya. Oo. Si teacher man nag-a-adjust din kung paano ma-adapt kaniyong blended learning na niyo PM Jomar. Actually nahihirapan din si mga teacher, bako lang si mga estudyante. Nahihirapan din si mga teacher kung paano nila mapapaanood si mga aki. Siyempre pag bagsak man si mga aki and dahil manakuha si mga kinakaipuhan na simbag duman sa module, ang tundag ka ni PM Jomar siyempre yaon sa teacher. So yaon sa pag-adjust mo niya ng mga aki sa adal mo niya na pagpuruunan kay klase October 5 mo niya na bulan na Oktubre. So yan PM Jomar grabe adjustment. Dili kita PM Jomar sa police report. Sa police report PM Jomar. Okay. 13 years old injured habang nagdadrive ng bisikleta PM Jomar. Matapos na ito ay babangga ng isang Mitsubishi Montero na pinagmamaniho ng isang pari. Diyan yan sa bayan ng Libmanan, Camarines Sur, PM Jomar. Nangyari kasuhapon diyan sa Maharlika Highway, Barangay Bagakay, Libmanan, Camarines Sur. Ang Mitsubishi Montero na pinagmamaniho ng isang Frederick Balay Abuel, 40 anyos, isang pari na assigned dyan sa Del Gallego. Sinasabi na minamaniho kaniyo ang sa iyang sasakyan kag bigla sa magbalyo sa tinampo. Ang biktimang 13 anyos PM Jomar, residente kan Zona 5, Barangay Bagakay, Libmanan, Camarines Sur. Mientras na iniyo, lunad kang sa iyang bisikleta. So nagsapo ning pagkairido ang nasabit ng biktima
as dinilagan sa Libmanan District Hospital kang mga nag-responding Philippine National Police as in kang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office. Ang padi man, ang tulos man na nag-assist PM Jomar sa nangyaring insidente. And sabi nga ni Ken, aksidente, dahil man niyang ginusto pag mga araw Ken PM Jomar. Correct. Ang sarap pang nangyari ang digdiman sa Siyudad Dingnaga, PM Jomar, kantidad na labi sa 400,000 na kantidad ning illegal na droga nakuha ka mga otoridad na embargo kan mga otoridad sa rong suspetsado. To be exact, more or less kantidad 442,000 PM Jomar ang na-embargo kan na mga otoridad sa sarong suspetsadong 58 anyos na si Jose Vicente Ignacio E. Gonzales. Residente ni PM Jomar kan Texas Street, St. James Subdivision, diyan sa Concepcion Grande, digdi sa Ciudad Dignaga. Ang bypass operation ginibo alas 12:45 ngunya na maagahon PM Jomar kasubagong matanga. Mga otoridad sa pahinginot ni Police Major Alden Orqueta asin man kag Police Station 2 Drug Enforcement Unit sa pahinginot ni Police Captain Alex Sumayaw pinagdakop ining suspetsado sa paagi kan saruga pusher buyer na kunwari na pusher buyer ning si Police Corporal Rodolfo Gonzaga Jr. nakabakal PM Jomar ning kantidad 50,000 pesos na shabu gamit ang bodol money. At nagresulta kaniyog pagkaka-aresto kaniyong suspetsado. Kang makilo na kang si mga otoridad nasa more or less 65 na gramo o kantidad na 442,000 pesos ang market value kang nakuakan mga otoridad sa ginibong bypass operation. So yan PM Jomar ang report kang ginibong bypass operation sin police report gikan sa Camarines Police Provincial Office. Ang sarupang bypass operation na ginibo kan mga otoridad diyan sa Banuan kan San Fernando, ipapasa ko kay Ricmar ta si Ricmar ang media representative PM Jomar. So yan ang sa tuwing report, police report, Joe Kagimbal, DWS 103.9 Boom FM. Police Blotter Report. Mga nakatala sa loob ng 24 oras. Police Blotter Report. Radyo Hataw. Maraming salamat kay News Director Joe Kagimbala sa kanyang balita mula sa Philippine National Police. Oras natin garap ng 6:38. Hi Kuya, pakibati sa beloved family ko tsaka kay Papa ko dyan sa Naga City People's Mall. Sabi ni Jennifer Perez sa Purisima. Good morning JM Babuhay Bicolandia. Sabi ni Franz sa Galicia. And good morning pakibati sa General Tria sa Cavite. And pakibati sa mama ko, Nerissa Azul Castilla, good morning. Sa bahagi po ng Sorsogon, sabi niya good morning. Galing yan kay M sa Duwaman Arevalo. And Sir Jomar, pa-shout out sa Lasalaklan. Salamaton po, good morning. Yan, sige, maraming salamat sa inyong pagtuto. Batiin ko rin si Jovelinda sa Balboro Antonio. 6:39 ng umaga. Radyo Hataw. Sabi dito mga kaibigan, simula na ang La Nina ayon po yan sa Weather Bureau ng Pag-asa. Ayon po sa Pag-asa, asahan na raw ang matinding pag-ulan sa masusunod na araw. Sa pagtayong po ng Pag-asa, asahan daw na mararamdaman ang full-blown ng La Nina sa katapusan ng Oktubre. Naku, magiging maulan pala. Ang full-blown ng La Nina sa katapusan po ng Oktubre o kaya sa unang bahagi ng Nobyembre. Paliwanag po ng Pag-asa, inaasang labis na tatamaan ng La Nina ang silangang bahagi po ng Luzon, Bicol Region, Eastern Visayas, pati na po ang Mindanao. Kasunod nito, nagbabala ang Pag-asa sa publiko na dahil sa La Nina asahan ng pagbaha, pagguho ng lupa at iba pang magiging sanhi ng labis na pag-ulan. Kaya paghandaan natin ito kasi isa ang Bicol Region sa tatamaan po ng La Nina. And kaugnay po ng balita sa Pag-asa, isang tropical depression ang binabantayan ng Pag-asa sa labas.
Ang bagyo ay huling namataan sa layong 1,790 kilometro east ng extreme northern Luzon. So nasa bahagi siya ng north. Taglay nito ang lakas ng hangin, aabot naman sa 55 kilometro bawat oras. Malapit sa gitna at pagbugso aabot sa 70 kilometro bawat oras. And ayon po sa Pag-asa, halos hindi kumikilos ngayon ang bagyo. Samantala, isa pang low pressure area ang binabantay ng Pag-asa sa 360 kilometro silangan northeast ng Birac, Catanduanes. Naku, malapit-lapit pala ito. Ulitin ko lang, isang low pressure area ang binabantayan po ng Pag-asa nasa 360 kilometers east northeast ng Birac, Catanduanes. Meron din isa pang LPA na huling namataan sa 425 kilometers west ng Sangling Point, Cavite City, Cavite. Naku, tatlo pala ito. Samantala, apektado naman ng southwest monsoon o habagat ang Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Dahil po sa LPA, habagat ang Visayas, Mimaropa, Bicol Region, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Barm, Soxargen at lalawigan ng Quezon ay makakaranas ngayong araw ng kalat-kalat na pag-ulan na mayroong thunderstorms. Bagyang maulap na papawirin ang iiral sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley. Habang isolated naman ang iiral sa Metro Manila at nalalabing bahagi po ng ating bansa. Radyo Hataw! Kaya ang Bicol Region hindi makakaligtas sa mga pag-ulan dahil po sa LPA at habagat. So makakaranas tayo ng pangungulimlim, mga katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan dito po naman sa bahagi ng Bicol Region. So yan po yung ating balita sa panahon. Sabi dito ni Jovelyn Sabalboro Antonio, sabi niya, actually, sa mo kuya, may sagot sila sa likod kang test paper. Kaso po si teacher kang aki, kumayo sinda sinabi na may simbag sa likod. Naaraman ko lang po duman sa mamshis friend ko na sila daw, sinabi sa kanya ng teacher, nila na wag daw ipapakita sa anak nila yung sagot. Baka daw gayahin ng anak nila. Kaso sa amin kahapon ko lang talaga napansin na may sagot din kami sa likod. Actually, dapat nga hindi yan nilalagay ang sagot dyan eh. Ano yan, sa elementary? Kasi yung high school, nakita ko yung grade 8, 9, and 10, nakita ko yung mga module. May part doon na mahirap, may part na madaling sagutan. Actually, ako, dekada nang wala sa school. Ralagpas na baga, 2 dekada na. Pero nakita ko yung mga module eh. Yung iba madaling sagutan, especially yung science ng grade 9. Kasi andun yung mga sa organ, circulatory, respiratory. O yan. Basta ang daming tanong doon na madaling sagutan lang. Yung sa math naman, may part na madali, may part na mahirap-hirap. Yung English naman, ganun din. May part na mahirap, may part na madali. Radyo Hataw! Kaya yung mga mahirap-hirap na sagutan, kailangan mo talaga ng cellphone na may data, kailangan mo talaga ng may wifi. Talaga magre-research ka talaga para masagutan mo yung mga tanong dun sa module. O yan ang nakita ko. Sabi dito ni Jovelyn Caso, dahil ko talaga magets kung paano naging arog ka ito ang simbag sa math. Paano ko ipapaintindi sa aki ko kung ako mismo ang dai ko na intindihan. Kulog sa payo. O yan lang. Yan talaga ang problema, lalo sa panig nung sa elementary. May sasagutan doon na kailangan nung alalay nung magulang. Paano kung hindi man alam nung magulang? Radyo Hataw! Kung paano gagawin. Kaya ang daming adjustment mga kaibigan. Basta ngayong araw, umpisa ng pagbubukas ng klase para po sa school year 2020-2021. Walang face-to-face. Yung mga teacher magre-report. Ang sabi nga ni Ma'am Raquel Bermas, kasi andun ako sa bahay nila kagabi, may mga schedule. Halimbawa, ganitong araw, si mga teacher na ito ang malaog. Sa arog kaini, si mga arugman kaini. May schedule yung mga papasok na guro sa kanilang paaralan.
Yan yung sabi ni Ma'am Raquel Bermas. Good morning kay Ma'am Raquel Bermas. And Sir Lito Bermas, good morning. And family, salamat sa masarap na foods kagabi. Kasama ko si Raymar Valdez. Nakikain kami dyan, nakidula. Birthday katong apo niya. Dyan sa Barangay Tagbong, sa bayan po ng Giapili. Salamat sa napakasarap na foods. Nabasog na naman si Kuya JM. Radyo Hataw! Hataw! Mga kaibigan, eksakto na ang 6:45 ng umaga, oras sa buong Pilipinas. Ang takbuhan ng bayan na maaasahan, lahat ng oras na ating kailangan, kalusugan ng bayan inaalagaan, Parmasya Uy, laging nandyan. Mula noon Sa patuloy na paglipas ng mga taon, ang Parmasya Uy sa kalusugan laging maaasahan. Taus-puso po ang aming pasasalamat sa patuloy ninyong pagtangkilik sa mga serbisyong handog ng Parmasya Uy. Kaya kung mabisang branded medicines at abot kayang generic drugs ang inyong kailangan, isa lang ang takbuhan ng bayan. Parmasya Uy sa kalusugan laging maaasahan. Matatagpuan ang Parmasya Uy sa General Luna Street, tapat lang ng Bichara Mall, at sa Elias Angeles Street, tapat lang ng Plaza Quezon, Naga City. And this year's Best Organic Herbal Juice Award goes to Best Juice 10-in-1 plus 1. Dahil sa husay ng mga sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1 at dahil sa inyong pagtangkilik at mga tunay na testimonya ay napili ng Golden Globe Awards ang Best Juice bilang Best Organic Herbal Juice sa buong Pilipinas. Kaya para sa buong pamilya, mula kina lolo at lola hanggang sa mga apo nila, malaking tulong sa kalusugan at immune system ang mga sangkap ng Best Juice na mga purong katas ng malunggay, ampalaya, karot, dahon ng sili, talbos ng kamote, saluyo, mangosteen, guyabano, orange, talanda at stevia. Masarap, masustansya, abot kaya. 28 pesos lang ang bawat litro pa. Best Juice 10-in-1 plus 1. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika. Magandang umaga, mahal. Magandang umaga. Halika, magkape ka muna bago ka pumasok sa opisina. Oh, Mama, kamusta po? Napadaan ka po? Mano po, Mama? Mukhang ang aga mo po namalengke. Ako lang po magdadala niyan. Salamat, iho. Ay, nako. Nakakapagod at sobrang init sa labas. Ay. Magpahinga ka po muna. Heto po, Ma, kape. Kape? Baka himatiin ako niyan. Ma, ibang kape po ito. Mabuti sa kalusugan dahil sa mga sangkap nitong Panax Ginseng, Agaricus Mushroom, Spirulina, Moringa, Mangosteen, Green Barley at Stevia. Talaga? Patingkin nga. Aba, iba ang sarap nito ah. Anong kape ba to? Cafe Amigo. Cafe Amigo Premium 10-in-1 Coffee Mix. Siya, sige. Bibili na ako niyan. Now na. Cafe Amigo Premium 10-in-1 Coffee Mix. Pabibili na sa inyong mga suking drugstores, groceries, supermarkets at sa inyong paboritong sari-sari stores sa inyong lugar. Mga nanay, mga tatay, kung masaod ka mo sa Naga City People's Mall, dumana na ang tindahan ni Naldo. Nagpapabakal ng mga local vegetable products as in grocery, arog kang talong, ampalaya, sitaw, okra, kalabasa, asin sangkap sa mga pangpinakbit, asin iba pang manlain-lain na mga gulay na sangkap sa kusina. Igwaman sinda ng chili oil abuyo hot sauce ni Naldo. Kaya ano pang hinahalat nindo? Madya na sa tindahan ni Naldo. Magsaod na ng mga preskong gulay. Makukuha sa 3rd floor, Black 7, stall number 6 and 7, Pavinas, Naga City People's Mall. Hanapon sana ang mabuot asin simpatikong padihon na si Naldo Evangelista. O kaya man para sa inyong mga order o kaya reservation, apudan lang sa iyang cellphone number 0929-498-1549. Dumana kita sa tinindahan ni Naldo. Barato na, may diskwento pa. Para sa lambang saro sa tuya, mahalaga ang pagiging responsable sa paglaban sa pandemya na namamatean kan sa tuyang nasyon. Kaya mantangaring makalikay sa nakakaulakit na COVID-19, kinakaipuhan ang pagsunod sa minimum health standard na pinapautob kang Interagency Task Force asin kan lokal na gobyerno, arog ang tamang pagsulot ng face mask asin face shield sa kada pagpasiring sa mga pampublikong lugar, siring man ang pagmantinir kan sarong metrong distansya sa lambang saro. Kung may namamatean nin sintomas kang COVID-19, dai mahandal, huli tayaon ng sa indo mga eksperto sa salud na maataman sa indo. Sa paagi kaini, maililikay tang sa tuyang sadiri, ang sa tuyang pamilya, asin ang mga nasa komunidad sa nakakaulakit na helang.
Mga G asin magtiwala sa mahal na Diyos na ang mga namamatay ang tangunyan sa tuyang malampasan. Ang mensaheng ini hatod sa Indukan Lokal na Gobyerno kang Magaraw, Camarines Sur sa pamamayo ni Mayor Yip Yip Senyar. Ang radyo mo ngayong Pasko sa Naga TWOS 103.9 Boom FM Naga. Mula Hilaga hanggang Kanluran, sa Kapatagan hanggang Kabundukan, issue pag-uusapan, Radyo Hataw! Ito ang palatuntunang magbibigay linaw sa mga isyu ng bayan, tatalakay sa mga isyu sa kasalukuyan. Ito ang Radyo Hataw! Radyo Hataw! Radyo Hataw! Hataw! Good morning! Good morning! Radyo Hataw! Hataw! Radyo Hataw! Hataw! Balik tayo sa ating Radyo Hataw 6:51. Siyam na minuto bago mag alas 7. Alas 7 hanggang 9:15 na Ratsada Balita with AM Jos Santos. Good morning, Ka Jomar. Nang dahil sa module na bibistong mga magurang na para buradol. O yan lang. Para buradol palan. Dahil sa module na nabibisto daas si mga magurang na para buradol kang panahon. Live report sa labas. Boom FM Live Report. Magbabalita, Rickmar Guevara, ikaw na. Yes, Pim Jomar, magandang umaga. Good morning sa mga kaboom na katutok sa Radyo Hataw Morning Edition. Sa ating karagdagang balitang lokal, bitbit balita mula dito sa bayan ng San Fernando, PM Jomar. Arestado nga dito sa bayan ng San Fernando, Camarines Sur, ang isang 52 anyos na mister matapos na ito'y mahulog sa kinasang anti-illegal drug buy-bust operation ng mga otoridad. Target sa operasyon ang suspect na si Lloyd Hilford Imbili Ichua. Residente ito ng Sitio Almeda, Kilometer 7, Zone 3, Barangay Pacol, Naga City, na sinasabing kabilang sa resumption list ng PNP. Alas 10:40 ng gabi kagabi ng ikasaang operasyon sa Zone 3, Barangay Buenavista, San Fernando, Camarines Sur, sa pamamagitan niya ng pinagsanib na puwersa ng mga miyembro ng San Fernando PNP sa supervisyon ni Police Captain Julius Prima at ng mga miyembro ng PIU Camarines Sur, PPO sa supervisyon naman ni Police Major Alex Piñapel. Positibong nakabili ang tumayong poster buyer PM Jomar sa suspect ng dalawang maliit na plastic sachet na naglalaman ng pinaniniwalaang shabu. Samantala, ng kapkapan na ang suspect sa harapan ng mga mandatory witnesses, ay nakuha pa sa posisyon nito ang isa pang piraso ng medium size transparent plastic sachet. Itong medium na ito, PM Jomar, ito yung, ang laman nito, ito yung mga, kumbaga sa Bicol, birilog pang shabu. Grabe, ano? Birilog-bilog pa talaga, nahiling ko PM Jomar, birilog pang shabu. Pag runot ito, talagang dakol ito, PM Jomar. And yun nga, 5 piraso pa ng small size heat-sealed transparent plastic sachet ang nakuha pa sa posisyon nitong suspect na lahat ito ay pinaghihinalaang naglalaman ng ipinagbabawal na droga o shabu. Sa kabuuan na PM Jomar, ang nakuwang droga sa nasabing operasyon ay mayroong estimated market value na abot sa halagang 30,000 pesos. Laki-laki rin, ano? Daradakula, PM Jomar, ang nasa Koti Kasubanggi dyan sa Buenavista, 30,000 pesos. Saan kaya galing ang mga drogang pasiring dyan sa San Fernando, ano? Dakul baga PM Jomar, itong saro sa Pamukid, and Kasubanggi, ini na naman, dakul talaga digdi sa San Fernando, sa pakikipag-ulit naman sa mga kapulisan, talagang dakul digdi ang tigbabantayan PM Jomar sa Banwaan ni San Fernando. And ang naaritong suspect ay sa ngayon ay nasa kustodiya na ng San Fernando PNP para sa kaukulang disposisyon na PM Jomar. Mula sa labas ng impilan, ito ang Boom Patroller Rickmar Guevara, 103.9 DWOS Boom FM. Boom FM Live Report. Radyo Hataw! Hataw! Radyo Hataw! Hataw!
Maraming salamat kay Rickmar Guevara sa kanyang balita mula sa Philippine National Police. Kaugnay po ng bypass operation, may mga droga pala sa San Fernando Kaya gising-gising mga polis. Radyo Hataw! Good morning! Good morning! Yan, live report pa rin sa labas. Boom FM Live Report! Pagbabalita, Rostan Malianta, ikaw na. Yes, good morning, PM Jomar. Sa ating market report po dyan sa Naga City People's Mall, ngayon pong araw ng Lunes, ang siling at tiara, PM Jomar, yung green at yung pula ay 18 pesos ang 1/4. Yung ampalaya natin ay 45 pesos ang kilo, yung talong may 35 pesos ang kilo, yung medyo maliit, PM Jomar, ay 25 pesos ang kilo. Yung kamatis na namumula ay 15 pesos ang 1/4. At yung lemon ay 15 to 38 pesos ang gatos. Ang patatas, PM Jomar, 18 pesos ang 1/4. Ang repolyo, ang kanyang presyo ay tumatakbo sa 12 to 15 ang 1/4. Ang sibuyas ay 35 to 50 ang 1/4. Samantalang ang bawang ay 22 pesos ang 1/4. Sa root crops naman tayo, PM Jomar, ang kamoting kahoy ay 12 pesos ang kilo, samantalang ang kamote ay 25 pesos ang kilo. Sa saging naman, ang latundan, 30 to 35 pesos ang kilo, yung bunguran, nasa 35 pesos ang kilo, at yung lakatan ay nasa 30 pesos po ang kilo. So yan, PM Jomar, ang ating market report mula po dyan sa Naga City People's Mall. Ito po yung Boom Market Reporter, Rosa Malianta, 103.9 Boom FM. Boom FM Live Report! Radyo Hataw! Maraming salamat kay Rostan Malianta sa kanyang balita. Ayan, 3 minuto na lang bago mag-alas 7. Sabi dito, good morning, pakibati kami dito sa bahay nagigibong module. Mga anak ko si Totoy at Nika, good luck sa kanila. Si Weng po ito ng Magaraw, Camarines Sur. Good luck. Actually, ang daming estudyante ngayon, si iba nga ni, dahil na nakaka-ML, busy-busy sa kakasimbag kang module. After na masimbagan niya, actually, ano lang yan, for 1 week, then isasubmit na naman, kukuha na naman ng bago. Pakibati sa agum ko, happy birthday na si Michelle Bakulay Canon. And pakibati sa anak ko, si JM at Bimbem. Salamat po. Sa family Julianes ng Santa Elena Bula, family Ulaguera, lalo sa asawa at anak ko, ingat na lang sila palagi, sabi ni Sunny ng Naga City. Eto, good morning, concerned citizen lang po. Ang mga tao po digdi sa sitio Pinagpala, Balogo, Pasakaw, pigpara puwersa na kang provincial government na bilyaporte na paharalion po igdi. May pagkudal na po na pigbaba igdi. Ang sabi ni Mayor Taiko, dai kami papahalion kundi talagang maharali kami tagagamiton na daa kang may kagsadiri. Sana yon. Kaini asin may titulo pa kaini ang Bicol Century na gusto naman nga itaon ni Bicol Century sa tao. Panahon pa po ning pandemya, mayo pang tultol na hanap buhay ang inaasahan po ngunyan kang manaka-star digdi ang pagtanom asin na pagbanwit. Sige, ma-follow up natin ito Ako nakikinig sa Rickmar. Itong issue dyan kasi ano daw ito, pigpipuwersa sila ng provincial government ng Camarines Sur na paralayasin dyan sa lugar. Sitio, ano yon? Sana yon? Sitio Pinagpala, Balogo, Pasakaw, Camarines Sur. So nagrereklamo yung mga tao dyan kasi panahon ng pandemya. Ang sabi nung mayor daw, si Mayor Nino Taiko, hindi sila papalayasin. Kaya lang bigla-bigla, gusto silang palayasin ng provincial government dyan po sa lugar. So ma-follow up nga natin ito. Save ko lang ito. Ay naku, lagi babantayan ang LPA or Bagyo pero nakakapasok pa. Good morning, Boom FM. Yung bagata sige barabantay kang pag-asa, nakakalaog man ang Bagyo. Sa family Bilyete, si Nanay Leona, Ate Miles, Kuya Glenn, pamangkin ko si Abi, naturog pa it's me, Vicky Bilyete, kang Lermanaga City. Always nagdadangog sa imo. Sige, good morning, mga taga-barangay Lermanaga City. Good morning, Sir JM. Happy teacher sa Doña Basilia Esquilon Memorial High School. May flag ceremony po.
Good morning, Sir JM, teacher, kaya po matalino. Pakigising si Ace and Ethan kasi tulog pa kuya from Tito Bisoy ng Ayugan Ocampo. Sa Son 1 Triangulo, always naka-Boom FM family si Manya Malanyaon, Abihoro Clavicilia, sabi ni Efren ng Triangulo. Kay Jess Sarantilio, maraming salamat. Saka pala bago tayo tuluyang magpaalam, ito ay good news sa mga nanalo sa second minor draw ng Best Cafe ng company. Actually, yung mababanggitin kong pangalan, mag-report po kayo sa Miyerkules kasi may picture taking with Sir Albert De Mayuga. Marireceive nyo po ang inyong premyo. Actually, ang laman po ng mga ibibigay sa inyo, 4 boxes of Best Cafe 18-in-1 Coffee Mix, 3 boxes of Best Juice 10-in-1 plus 1 health drink, 2 boxes ng Best Cups Mineral Food Supplement. Pumunta po kayo dito sa istasyon ng 103.9 na Boom FM sa Miyerkules, October 7. Kaya tinatawagan ko si Emilio Cabral ng Filovilla Subdivision, Calawag, Naga City. Si Randel Arco ng San Lucas, Camaligan, Camarines Sur. Si Rosa Mayhay ng Dailig, Gainsa. And Salvacion Raceles ng Zone 4A, Concepcion Pequeña, Naga City. So pumunta po kayo ng istasyon sa Miyerkules para tanggapin nyo na ang inyong napanalunan sa second minor draw na ginanap po sa Metro Manila. So marami-rami ang inyong matatanggap kasi ano yan, 2,000 worth of products. So punta kayo sa Miyerkules sa umaga, mga alas 9 kasi meron daw picture taking sa pag-receive ninyo nitong mga napanalunan ninyo. Again, Salvacion Raceles, Rosa Mayhay, Randel Arco, and Emilio Cabral. Punta po kayo dito sa Miyerkules para tanggapin ang inyong mga napanalunan sa second minor draw. Alas 7 na, ako'y magpapaalam na. Siyempre, susunod na ang Ratsyada Balita. May mga balita pa sana, no? Kaya lang kapos na sa oras. Mamaya na lang sa Ratsyada Balita. Mga kaibigan, sa pangalan ni News Director Joe Gimbal, Ricmar Guevara, Rustan Malianta, ni SM Boy Reyta Jr., si Jomar Morada, maraming salamat. Good morning, Kabikulan. Mula Hilaga hanggang Kanluran, sa Kapatagan hanggang Kabundukan, issue pag-uusapan, Radyo Hataw! Ito ang palatuntunang magbibigay linaw sa mga issue ng bayan, tatalakay sa mga issue sa kasalukuyan. Ito ang Radyo Hataw! Radyo Hataw! Radyo Hataw! Hataw!